May napanood akong anime na sa sobrang ganda, isipin nyo, 2 araw lang tinapos ko na. Alam niyo yung akala ko dati graduate na ako sa sports and shonen anime, yet eto ako ngayon, isa ng ganap na egoist. Gusto niyo ng proof? Mina, what's up? Ikaw ba yung tipo na walang problema sumingit sa mga mahabang pila? O kaya mag-on ng flash ng camera sa harap ng mukha nila during concert? Kung ganyan kang uri ng tao, well, hindi ka egoist. Isa ka lang, kupa. Malayong malayo ka sa mga characters sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang anime na Blue Lock, manga turned anime na isinulat ni Muneyuki Kaneshiro. Kung di kayo familiar sa kanya, siya ang nagsulat ng psychological thriller na As the God's Will na nagkaroon naman ng live-action adaptation film noong 2014. Tungkol saan ba itong Blue Lock at bakit low-key ako ibinalik nito sa pagkabata? Well, as you know, hindi naman patok sa ating mga Pinoy ang larong soccer. Heck, basketball nation nga raw ang Pilipinas kahit 5 feet and 1 inches lang ang average height ng mga lalaking Pinoy. Galing, diba? So bilang tao na walang idea about sa larong soccer, ano ang nagbahok sa akin sa Blue Lock? Una na dyan ay hindi mo kailangan malaman o basahin ang official rulebook ng soccer para magets o ma-enjoy ang anime na to. Dahil kahit hindi tayo familiar sa mga position, rulings at kung ano-ano pang ek-ek ng soccer, lahat tayo for sure alam ang pinaka-objective lang naman ng sports na to ay ang masipa ang bola papasok sa goal para makapuntos. Ika nga ni Rendon, focus lang sa goal. Para magawa yon ng isang striker or yung sumisipa ng bola, kailangan niyang maging selfish na tao. Kung wala ka ng mga qualities ng isang egoist, pues hindi ka mag-survive dito sa project Blue Lock na inilunsad ni Ego. Ito ang project na naisip niya para mahanap ang magiging pinakamalupit na striker sa buong Japan at makapag-uwi ng World Championship. Sa 300 na nabigyan ng invitation na makasali sa Project Blue Lock, isa doon si Isagi. Akala niya noon, tapos na ang pangarap niyang makapaglaro sa Nationals. Sa huling laro niya kasi sobrang abot kamay na niya, or should I say, abot paan na niya ang puntos para manalo ang team nila. Kaso last minute, instead na sipain na niya yung bola papasok sa goal, nagdalawang isip siya at ipinasa ito sa kanyang kakampi. But unfortunately, hindi na ipasok ng kakampi niya ang bola. Matindi ang pagsisisi ni Isagi sa nangyari na yon kasi kung naging egoist lang sana siya nung mga panahon na yon, malakas ang pakiramdam niya na may papasok niya ang bola. Kaya ngayon, dito sa Project Blue Lock, hindi na niya uulitin ang mga pagkakamaling yon. Kakaiba itong anime na to kasi hindi to yung traditional soccer sports na alam natin. Nabanggit ko nga diba kanina na hindi kailangan dito na alam niyo ang rulings ng soccer kasi para tong soccer na may pagka-Squid Game. 300 aspiring soccer players pero isa lang ang pwede manalo dito at dapat isa siyang egoist na kayang apakan, tawanan at yurakan ng pangarap ng 299 aspiring soccer players kasi ang lahat ng ma-eliminate dito ay hindi na pwede maglaro ng soccer sa national level kailanman. Ganon katindi ang stakes sa anime na to kaya bawat episode is napaka-exciting. Since hindi naman to totally full anime review, hindi ko na i-highlight ang lahat ng characters dito. Saka kung gagawin ko man yon, baka abutin ako ng 5 oras sa pag-iisa-isa sa kanila. Mas okay kung panoorin nyo na lang tong Blue Lock kasi hindi kayo magsisisi. At ito atin-atin lang mga guys ha. Maraming babaeng fans itong Blue Lock. Kaya kung gusto nyo makakilala ng mga babaeng anime fans, ito yung ultimate anime para sa inyo. Pero make sure lang na bago nyo sila i-approach, islamang kayo ng kahit isang paligo kay Bashira. So that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Sino ang bias nyo dito sa Blue Lock? Ibida nyo nga sila sa comment section. With that, well, yun lang.